Minsan kasi mahirap din mag-share ng mga negative dito sa Canada. Kahit totoo ang sinasabi mo. Kasi akala kasi ng iba, minsan, akala nila dinidiscourage mo sila sa pagsasabi mong totoo. Hindi ko nasagot ba? PC sa papanood ng ng Fernando. Fernando po. Ay mga tropa, punta muna ako sa Ukay. Wala, gusto mag-ukay eh. Monday ngayon dito. Monday. So wala tayong magawa. At marami tayong tool nung nakaraan. Linggo nag-OT pala kami kahapon. Walang snow pero malamig ngayon. Natin natin kung nag-aano siya. Oy, nag-record. Tara. Oh, lamig. Malamig boy. Nakakasilaw yung yung snow, yung araw. Tapos may snow. Para madulas. Dan tayo dun sa dito. Dito naman sa harap. Para maiba naman. Ito yung time na patunaw. Tutunaw siya kasi galing sa snow nakaraan. Diba kahapon halos maghapon nag-snow. Kaya ngayon ayan, nag-araw tapos nagtutunaw ngayon. Lamig. Noong nakaraan mga tropa, nag-ukay ako. May nabili ako doon, pang bata, ang damit. Ganyan. Ang ganda. Bago pa. Amoy bago, gano'n. Para sa anak ko. Tapos, nakabili ako backpack. Ang ganda. Medyo na ako maglakad mga tropa kasi madulas. Ano pa yung nabili ko? Tsaka laruan pala. Yung Lego. Yan. Kasi, yung anak ko, gusto magbuo-buo ng kung ano-ano. Meron silang ganun kaso, maliliit, nakakatakot kasi mamaya, isubo ba nila, ganyan. Yung lalo na yung bunso ko, ang kulit. Baka isubo niya kasi maliliit yun. Malunok niya, delikado. Kaya bumili ako dito. Malalaki na. Para hindi nila maisubo. Yan, medyo okay dito. Sa wakas na arawan tayo. Medyo nag-iingat na ako mga tropa kung paano maglakad dito sa snow. Kasi nakaraan, di ba nadulas ako? Medyo natakot na ako kasi na-trauma na ako sa pagdulas eh. Sakit sa likod. Tapos, yun na, kakasabi ko lang eh. Nadulas agad. Tayo sa kabila. Kahit naka-winter shoes o winter boots, delikado pa din eh. Yung ganito ang dulas na ito. Yan na. Kakasabi ko lang eh. Doon tayo sa medyo magalas. Hirap pag ganito eh. Pagpatunaw talaga yung yelo, madulas eh. May mga tropa, may share pala ako sa inyo. Kasi mayroong nag-PM sa akin o nag-chat. Nasa Taiwan siya. Patapos na yung kontrata niya. Pa 12 years na siya. So, alam ko hanggang 12 years lang doon. Tapos, uwi ka na, ganyan. Or, madulas. Tapos, yun. Finish na. Kumbaga, last term na. Ganyan. Nag-chat siya sa akin na may offer daw sa kanya sa seafood. 4 months. Seasonal mga tropa, no?
Yun, naghingi siya ng advice. So ayoko naman pag ganyan, ayoko din naman parang gusto kong sabihin talaga yung totoo. Na yun nga, sabi ko, medyo mahirap talaga dito. Tapos, meron akong kilala na nagtatrabaho sa seafood company. Tapos, after ng contract niya ng ilang months, umuwi. Tapos, yun, hanggang sa di na siya nakabalik dito sa Canada. Pero good thing, nung di siya nakabalik sa Canada, nakapag-apply naman siya sa ibang company sa UK, di ba? Mas maganda. Yun. Ngayon, sabi ko, mahirap talaga dito. Ayoko naman magsalita ng positive, pero, di ba? Gusto ko sabihin yung totoo. Talaga mahirap ngayon dito. Ang plano kasi niya, pagpunta niya dito sa Canada, tapos, habang nagtatrabaho siya sa seafood, lilipat siya sa ibang company. Di ba? Pero kasi ngayon, hindi ganun kadali lumipat. Ewan ko lang sabi ko sa kanya, meron daw siyang kilala pala doon na kasi nakatrabaho niya, na ganun daw po ang ginawa. Sabi ko naman, sabi niya pala, nakahanap daw ng ibang trabaho. Nung nagtatrabaho nga doon sa seafood na kilala niya. Nakalipat naman daw ng ibang company. So sabi ko, sa tunay lang, mahirap talaga lumipat at mag-apply. Pero sabi ko, i-chat niya yung kilala niya, tanungin niya kung ano yung status nila doon. Kung madali po makalipat or hindi. Kasi sila mismo ang nakakaalam sa sitwasyon doon, di ba? So sabi ko, para sa akin kasi mahirap. Minsan kasi mahirap din mag-share ng mga negative dito sa Canada, kahit totoo ang sinasabi mo. Kasi akala kasi ng iba, minsan, akala nila dinidiscourage mo sila sa pagsasabi mo ng totoo. Yun. Pero sabi ko nga sa kanya, total, patapos na rin yung kontrata niya. Kung wala na siyang choice at gusto niyang, kung gusto niyang makipagsapalaran, i-grab niya na. I-grab niya na yung opportunity sa seafood company dito sa Canada. Total, sabi niya, desidido na siya at yun nga, gusto niyang subukan. At last contract niya na sa Taiwan. So yun nga, ang placement fee niya nasa 65,000 Taiwan dollar. Yun. Nasa 120,000, mga ganun, sa peso. So sabi ko, kung desidido ka na at gusto mo talagang lumipat at masubukan dito, yun, try mo. Pero hindi nawala sa akin yung pagpapaalala sa kanya na mahirap talaga ngayon dito. Sitwasyon namin dito. Yun, mga tropa. So dahil nga desidido naman siya, yun, parang tutuloy naman siya. Malapit na tayo, mga tropa. Medyo nahirapan ako magsalita. Sobrang lamig kasi. Lipat tayo dito sa kabila. Sakit sa kamay. Mercy. Ang daming tao. Ang dami palang tao pag ganito. Ay, mga tropa, punta muna ako sa Ukay. Ang oras na ba? Uy, 30 na pala. Tara na. Nakapila sila. Ang dami. Bukas na. A few moments later. Ito na nabili ko. walang ganong bago. Tapos ang daming tao.
Yung tipong ayaw nila magpapasok na kasi nga puno sa loob. Let's go. Ang ganda pa, no? Ah. Ang ganda pa. Ay, pauwi na.